Isang mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong mundo. Ako po'y narito ngayon sa United Arab Emirates. Hindi ko na talaga mapigilan yung na hindi magsalita tungkol sa mga nangyayari diyan sa ating bansa. Talagang totoo ang kasabihan sa Biblia na under heaven there is a time for everything. Yung nasusulat po sa Ecclesiastes. Kaya nga itong flood control, ako po'y taga Mindanao. Subalit ako'y nalipat sa Luzon, sa Bulacan noong 1989 when I arrived in Bulacan. At dito na po ako nagkapamilya. Ngayon po ay 30 years na ako dito sa United Arab Emirates. Noong araw pa yan, yang baha na yan. Matagal na yan. Inaamag na yang baha na yan. Nung pumapasok ako dyan sa Marilao, Bulacan, pag dumadaan kami dyan sa Bukawi, pag tag-ulan, binabaha na talaga yan. Sa napakatagal ng panahon, binabaha na talaga yan. Na hindi natin alam, mayroon palang budget dyan sa lintik na ano na yan, flood control na yan, na matagal na. 30 years ago na natira ako dyan sa Bulacan. Matagal na pong binabaha dyan. Maaring hindi lang nabigyan ng pansin dahil doon maliitan lamang. Ngayon lang yan na pumutok dahil masyado nang malaki. Dahil hindi na milyon ang pinag-uusapan kundi trilyon. Tama nga, there is a time for everything. Yung mga politiko na nagpasasa sa pera ng bayan, may paglalagyan kayo. Ibalik ninyo ang pera na nakuha ninyo. Dahil kapag hindi nyo na ibalik yan, ang taong bayan ay nagagalit at hindi nyo kayang pigilan. Umayos kayo. Tama yung sinasabi ng mayor, napanood ko yung mayor ng Kalumpit, na yung mga politiko na hindi gumagawa ng kanyang tungkulin ay dapat maparusahan. Marami po siyang sinabi, hindi ko na po ma-recall, pero ang dami po niya sinabi na may punto talaga siya. Maaring manganganib ang buhay niya, pero nakaka-amaze ang kanyang katapangan dun sa mayor ng Kalumpit. Taga Kalumpit po ang aking asawa, at nasaksihan po namin yan nung ako'y umalis 1995. Nasaksihan namin yung pagbaha dyan sa Bukawi, na kung bakit hindi nila mailihis man lang yung agos nung tubig sa kabahayan o sa mga tirahan ng mga tao. Bakit
Kasi wala po silang ginagawa. Yung mga politiko, pag nakaupo na, wala nang ginawa kundi ang mangurakot. Dapat talaga maibalik yung bitay para dyan sa mga kurakot na opisyal. Bakit ang ibang bansa, ang China, ang Taiwan, pagka maraming politiko doon, pinaparing squad, pinapatay talaga. Pinapatay talaga. Kaya tingnan mo ang China ngayon, napakaunlad. Napakaunlad ang China. At nang yan Taiwan. Kasi talagang pinaparusahan nila yung mga korap na opisyal. Isulong na yan. Yung ano na yan, yung i-implement na yung batas na yan. Na dapat ang batas sa atin may pangil. Tama yung sinasabi nga nila ni Marcolita na ang batas ay para lamang sa mga mayayaman. Pag mahirap ka, madali ka makulong. Pag mayaman ka, maraming paraan para maiwasan yung pagkakakulong. Dapat hindi ganun ang batas. Kung gusto natin ang maunlad na bayan, masyado nang umabuso ang mga politiko na nakaupo. Panahon na para sila ay maparusahan. Alam nyo po, ako'y maraming maayaw kay Duterte, sa Duterte na mamumuno. Kasi alam nila na mayroong paglalagyan ng mga korap na opisyal. Ito, kung kay Sara yan mangyari, maniwala kayo. Kung si Sara ang presidente, maniwala kayo, may paglalagyan talaga yung mga yan. Ito nakakapanghinayang ito na binigay ng taong bayan sa Marcos family. Nakakapanghinayang 36 years ninyong hinintay na mga Marcoses. Hindi nyo pa sinamantala na makabawi kayo. Binuto namin kayo, kaming buong pamilya dito sa abroad, na maging presidente. Dahil ang buong akala namin kayo ang mag-aahon sa kahirapan ng bawat Pilipino. Pero ano po ang ginawa ninyo? Sinayang ninyo. Ultimo kapatid mo, PBBM. Kinontra ka sa mga nangyayari. Hindi ba ito indikasyon na ang iyong pamumuno ay hindi tama? Hindi ba ito indikasyon na ang iyong pamumuno ay kulang? Mayroon depektibong pamumuno. Ito'y indikasyon na sarili mong kapatid hindi sumang-ayon sa iyo. Sa kabila ng kasabihan na blood is thicker than water. Sabi nga nila, ang kapatid ay kapatid. Pero tingnan mo ang nangyari. Ultimo, kapatid mo mismo, kinontra ka. Nang hihinayang. Totoo po yung sinabi ni Madam Amy, Senator Amy. Nang hihinayang sa 36 year ninyong hinintay para makabawi kayo. Pero hindi mo pinagbutihan ang iyong pamumuno. Nagtatanga-tangahan ka sa mga korupsyon. Ang presidente, hindi niya po pwedeng sabihin na wala siyang alam. Talagang kabubuhan yun. Yan ang sabi ni Gadon. Kabubuhan yan. Huwag ka magtanga-tangahan.
Presidente ka, alam mo yan ang nangyayari sa ibaba. Kasi hindi ka makakagalaw kasi ikaw mismo ay mayroong depekto. Okay na sana eh. Tapos ito pa yung mga ginagawa ng mga ilan na kunyari dito sa abroad may namimigay ng ayuda para sa maharlika, para ikalma ang mga tao, para paasahin ang mga tao sa wala. Kailangan talagang dapat kung ikaw mayroong dignidad, PBBM, please mag-resign ka na. I don't care kung sino man ang papalit, pero mag-resign ka na. Por palabra de honor. Nakita ninyo naman siguro kung paano nagkaisa ang mga tao. Na bagamat mayroong ibang nabayaran, pero iisa pa rin ang mensahe noong September 21 na may kapangyarihan ang mamamayang Pilipino sa bawat pangyayari na hindi tama sa pamumuno. Pag ginawa mo ang resignation, Ginoong Pangulo, baka mahalin ka pa ng tao. Wala, hindi mo kaya eh. Hindi mo kaya ang mamuno. Napakarami kong nakilala dito. Nagbakasyon sa Pilipinas. Pagbalik niya rito, sabi niya, bumabalik na naman ang mga adik sa lansangan. Hindi kagaya noon ng panahon ni Duterte. Ang mga tao ay nag-iisip. Kailangan natin ng kamay na bakal sa bansang Pilipinas. Ngayon ang mga tao kung pumatay ay gano'n na lamang. Harap-harapan, ang lakas ng loob. Akala mo'y manok ang kanilang mga pinapatay. Sinayang ninyo. Sinayang nyo. Sa bagay, may sinabi rin ang iyong ama na hindi rin siya pabor sa'yo na mamuno ng bansa. Kaya kang paikutin ng mga oligarte. Napakayaman nyo na. Bakit hindi pa kayo gumawa ng isang kasaysayan na kayo ay mamahalin ng tao? Tama ang sinasabi ng ilan. Hindi mo madadala sa iyong hukay ang iyong kayamanan. Pero kapag ikaw ay gumawa ng kabutihan sa bansang Pilipinas at sa mamamayang Pilipino, ang sabi nga sa Biblia, your good deeds will be remembered forever. Kahit kailan ang kayamanan ay hindi naalala ng isang tao kapag ang tao ay namatay, kahit gaano ka pa kayaman. Ngunit ang iyong kabutihan ay maalala magpahanggang wakas. Yan ang hindi nyo niya isip. Masyado kayong naging gahaman sa kayamanan. Nakakalungkot, mahal na Pangulo. Dapat ngayon pala mag-resign ka na eh. Dahil pag dumating yung 2028, wala na po kahit isa sa inyo ang mananalo. Wala na. At yan ay parang sumpa sa inyo.
Nakakapanghinayang talaga. Sana ngayon pala magdesisyon ka na. You are incompetent. You are incompetent. Ang daming pagkakataon na makagawa kayo ng kabutihan. Pagdating ng problema, wala na kayong maisip na solusyon na maganda. Sasabihin mo pa sa interview mo na papaano nangyari ito at hindi mo alam. Naging presidente ka pa. Yung budget mo bilang presidente ay bilyon. Papaanong wala ka bang intelligence? Wala ka bang binuo na special investigator sa bawat ahensya ng gobyerno para malaman mo, para mamonitor mo ang mga galaw ng nasa ibaba? Form a secret investigative group. Gamitin mo yung pera na naka-allocate sa iyo bilang Pangulo. For the benefit of the country. Si Sara Duterte, sa maliit na halaga, pinagdidiskitahan ninyo, akala nyo, alam nyo po, alam ng Duterte na pag gumawa sila ng hindi tama ay babalikan sila. Kaya wala kayong kukuhang anumang mga bagay laban sa mga Duterte. Siya lang ang Pangulo na hindi mansyon ang kanyang bahay. Daig pa siya ng isang general eh. Tingnan nyo ang bahay ni Duterte kung gaano ka. Tingnan mo yung mga general na general lang, paano nagkaroon ng bahay na ganun? For the first time in history na nagkatipon-tipon ang mga tao upang ipaglaban ang isang taong namumuno, yan ay sa panahon lamang ni Duterte. Wala nang iba. Wala nang iba. Si Duterte lang ang tao ay nagkaisa upang magtipon-tipon dahil mahal nila ang Pangulong ito na dumaan sa ating bansa. Sana po mag-isip-isip kayo. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kababayan nakikinig. Pagpalain tayo ng Diyos.